So, happy Lord's Day sa bawat isa, and it's a joy na tayo magka-gather together. As what you've noticed, no, instead na eternal Sabbath yung ating itatakel, no? So there is a certain providential situation na nangyari kagabi, no? Kagabi sana ilagay ko sana yung lahat ng aking materials doon sa sa editing ko, tapos sa PowerPoint ko para ihanda ko sana ngayon. Ang pagkakala ko is nadala ni Ina yung dinala ko yung charger. Kasi yung charger ng laptop na binigay ko sa kanya nandito. Akala ko, sabi ni Iwan na nagka-switch. Wala, nandun yung material ko. Hindi pa yun edited. So, alam nga naman, i-present ko to sa church na hindi pa siya naihanda ng maayos. So, I decided na naghanap na lang ako sa mga series ng lecture ko. Pasensya po pala. Ng mas appropriate na ituro dito sa dito sa PRBC na hindi pa siya masyadong naka-cover, no? In fact, this is what I'm planning to teach also doon sa TBC next week. So, dito ko muna siya ituturo, and the title sa ating Bible class, mga kapatid, is Honoring Our Elderly Parents, no? Sounds practical. No, nakaraan puro tayo theological, no? Ngayon is mag-aaral naman tayo ng ano bang sabi ng Biblia sa pag-honor ng ating parents in general, no? Especially yung mga elderly. Siguro lahat tayo merong lola't lolo, right? Merong lola't lolo, merong mama't papa, marami sa kanila. Ang iba ay tumatanda na, lumalaki na yung, tumataas na yung nila, edad. So, nakuha ko po ito, na-decide ko to nung binasa ko po itong libro ni Kathleen B. Nielsen, no? Na ang title is Making Good Return. So I really love that book. Marami akong na-realize, no? On a personal level na mga pagkukulang ko sa lola at lolo ko, sa mama at papa ko. Kaso maganda na makita natin kung anong sinasabi ng Biblia about dito. So first, lahat tayo tumatanda, no? At ang pagtanda natin ay hindi natin mapipigilan, no? So siguro there is a certain point in time in your life during your heyday, no? Ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo. So kung tinignan ko din yung old picture ko, yung mga nasa around 22, 23, parang ang pogi ko pa dito Ngayon, parang hindi na ako masyadong ganito no? Kasi tayo ay tumatanda, no? May aging na nangyayari. At alam niyo ba anong cause ng aging? Yung tinatawag na the fall. Yung pagbagsak ng humanity, yun yung nag-cause ng aging, tumatanda tayo, nagdidecay yung ating pangangatawan. Now, alam natin na ang Diyos nakipag-transact sa tao, nakipag-deal siya sa tao. Sabi ng ating London Baptist Confession, by way of covenant, no? Sa pamamagitan ng tipan. Kasi kung titingnan ninyo mga kapatid, tingnan nyo yung distance daw ng Diyos at ng tao. Ang distansya po ng Diyos at ng tao, hindi lang infinite yung distance natin, yung spatial distance natin sa Diyos. Pati din daw yung ontological distance. Yung being ng Diyos at ang being natin, infinite yung gap. So the question is, paano makipag-deal ang infinite sa finite? Paano ang finite makipagrelasyon sa infinite? That is impossible, no? Pero nakita natin sa Bible na naging posible ito sa pamamagitan ng covenant, no? Ang Diyos, nagtakda siya ng relasyon sa tao na covenantal. Okay? At kahit anong obedience na gagawin natin sa Diyos, tandaan natin, hindi bound ang Diyos na magbigay sa atin ng reward. Bakit? Creature tayo, siya ang ating creator. Lahat ng mga good things na gagawin mo dito, hindi bound, hindi obligated si Lord na suwesweldohan ka for doing something for Him. No? Hindi siya posible.
Pero naging posible yan through covenant. Nasa tipan na kanyang ginawa, pag ginawa mo ito, ibibless kita. Pag hindi, ika-curse kita. So we have that one representative. That is Adam, no? Si Adam represents the whole humanity, no? That's what we call federal headship. If si Adam, during sa probation period, sa trabaho, meron tayong probation, di ba? Na i-check din for a specific period of time. If you perform well, then you are in for this work. Hired ka, regular ka na, di ba? May probation. Si Adam has that probation also na itinakda ng Diyos, no? Pag si Adam ay pumasa doon sa probation, then lahat ng mga anak ni Adan, ang kanyang salinlahi, makakatamo sila ng biyaya. So, ipapanganak yung kanyang mga anak na may biyaya, walang sin, glorious, no? Ang buhay ni Adan at saka ang kanyang family. Pero pag si Adan ay nag-disobey sa probationary period niya, at dinisobey na niyang Diyos, so lahat ng curse, yung sumpa na para kay Adan, mapupunta sa kanyang lahat ng salinlahi. So napansin nyo, hindi mo kailangan turuan ng maliit na bata na magsinungaling. Ang bata itself on its own, magsisinungaling yan. Bakit? Because we are born with the original sin. Okay? Pinanganak tayo na bit-bit natin yung original sin. So lahat ng tao na ipinanganak na nanggagaling kay Adan, dinadala natin yung curse, no? Bit-bit natin yung kasalanan. Di ba napansin nyo? Ang dali maghiganti. Ang hirap magpatawad. Napansin nyo yan? Ang dali na magyabang, ang hirap magpakababa. Kasi makasalanan ang lahat ng salinlahi ni Adam. So, dahil if Adam daw obeyed the covenant, his posterity, kanyang salinlahi, would not have suffered aging and physical decay. Itong pagdecay ng ating mga katawan, resulta po ito ng pagbagsak ni Adan. No? Kasi the moment you eat of the fruit, you shall die. So, mamamatay siya spiritually, but since ang spirito natin at ang katawan natin hindi sila hiwalay, interrelated, so yung body natin over time will experience also this form of decay. In Romans 5:12, sabi dito, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, sino yung isang tao? It's Adam. Tama, no? Sa pamamagitan daw ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. So death came because of the sin of one man, which is Adam, no? Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan. Kaya namamatay tayo. At itong pagtanda natin, itong decay na na-experience natin, it is a sign na papunta na po tayo doon sa grave. Na nagta-travel na tayo on the way to cementerio, to grave. We will die, no? Ganun siya ang resulta ng fall. But take note, no? Not everyone wants to listen about the story na mamamatay tayo, no? Kasi wag mo naman sabihin yan, Brad, no? Pero it's a reality that we cannot refuse. Kung merong mang certain reality sa buhay ng tao, mamamatay siya, no? You will die. And the thing is, you don't know when. Di ba? Para siyang magnanakaw na darating siya minsan sa panahon na di mo in-expect. Kasi ang magnanakaw, di naman niya mag-i-email sa atin na just to inform you, next week magnakaw ako sa bahay ninyo. hindi niya gagawin yun, no? Unexpected. So ang pagtanda, no, ay ang unti-unting proseso na humahantong sa kamatayan, no? Papunta doon sa death. Ang erroneous views dito, may nagsasabi na aging or growing old is natural, no?
Another erroneous view, just to let you know, na, ay, natural yan sa tao na tatanda. Mga kapatid, mali po yun, no? Hindi po yun natural. Abnormalities yun na dala ng pagbagsak ni Adam, no? Consequence yun sa kasalanan, mga kapatid, ng tao. At dahil nagkasala si Adan, recipient na tayo ng sumpang pagtanda. Okay? Another erroneous view, we are in control of it, no? Sometimes, no, there are people who cannot accept na sila ay tatanda, no? Siguro okay lang naman yung magpaganda tayo, na may cosmetics tayo para we look presentable to other people. But there are people na hindi nila talaga kayang matanggap na matanda sila. So lahat na ng mga surgery, lahat na lang ng ginagawa na lang para mapigilan talaga na hindi ako papayag na tatanda ako. The moment you have that kind of view, you deny the reality of the fall, no? Parang hindi mo inaccept na nabubuhay tayo dito sa fallen world at ito talaga yung consequence ng kasalanan. So it's okay, hindi naman masama, hindi siya sinful, no, na magpatanggal ka ng mga sa parte ng katawan mo para you will look beautiful, okay lang naman yun, no? Pero pag hindi mo na matanggap ang reality, mayroon ka ng extreme na posisyon doon na kaya mong pigilan pati kamatayan, no? Meron na yung hindi pag-accept sa katotohanan about sa ating sitwasyon. Now, sabi ni Kathleen B. Nelson, no beauty cream can erase all the wrinkles. No? wala, no? No amount of exercise or surgery can keep a 90-something-year-old body as strong as it was in the prime of life. It may link ang mga surgery at mga gawa ng mga pwede siya ma-lengthen ang buhay natin, no? Kasi gift din niya ni Lord, common grace din niya na binigay sa mga medical experts, no? Pero kahit na merong ganong existence, hindi mo pwede mapigilan yung pagkamatay mo, no? Yung pag-decay ng katawan mo, sabi dito, we age and everyone knows it. And we age, ito lang yung comfort natin. We age under the sovereign hand of a God who has judged this sinful world and with the punishment of death. So, even yung pagtanda natin, mga kapatid, no, under pa din yan sa sovereign hand ng Diyos. So, yun lang yung comfort natin, mga Kristiyano, no? Kasi that sovereign God who controls all things work all together for our own good. Kahit yung pagtanda pa natin na manghina tayo, magre-resulta pa din yon sa ikabubuti natin dahil tayo yung mga hinirang ng Diyos. Huwag tayong matakot na tumanda, no? At huwag tayong maging denial, no? Kung matanda na tayo. Tanggapin natin. So, just as the leaves wither as the wind blows upon it, so our physical bodies magdi-deteriorate din yan, no? As the wind of time takes us through the journey toward the grave. Kung meron tayong mga hindi pa Kristiyano ngayon na kinakausap, no? Come to think of it. Darating, at certain na darating sa buhay mo na mamamatay ka. If you die, if darating bukas sa makalawa or next month or next 10 years yung death, how sure are you na ikaw ay pupunta sa langit? 'Di ba? So kung hindi ka sure, nakakatakot 'yun, no? Because you don't know where your eternal destiny will be. 'Di ba? So dapat habang buhay ka pa, habang umiilaw pa yung kandila ng buhay mo, dapat alam mo saan yung eternal destination mo. Kasi kung hindi mo alam, hindi mo na mababago yun, no? Once you're there, you cannot change that, no? But the good thing is that there is one who conquers death and gives assurance na pwede kang makasiguro na ikaw ay maliligtas, and that is the Lord Jesus Christ.
Binigay siya ng Ama, bayaran ang ating kasalanan, na buhay para tayo ay magkaroon ng katwiran na katanggap-tanggap ng Diyos. Di ba? That's in justification. So ngayon, buhay ka pa, habang hindi pa tumitigil yung habang hindi pa tumitigil yung oras, no? sa buhay mo, hanapin mo yung kaligtasan habang hindi pa huli ang lahat. Kasi we will come, we are journeying towards the grave. At kailangan din natin mag-evangelize mamaya, no? Kasi the people are also going to this journey. Pupunta din sila sa grave. Pero it's unloving on us, no? Na we know the truth. Nandito sa atin yung gospel. We are stewards of the gospel that saves humanity, but we don't share it to people. But who are the creatures that God commissioned to save, to share the gospel? Hindi anghel no? Hindi mga cherubim. Siguro they would want, Lord, if you would give that task to us, we will do it. But it's for the elect, the human people, the church, no? So we need to live up that calling na binigay ng Diyos para sa atin. Kasi people are going to the grave, no? Sorry for the, sa digression, but going to G.I. Packer, sa kanyang libro din na Finishing Our Course with Joy, sinabi niya, furthermore, as our bodies wear out, habang yung body natin nangihina na, no, they become more vulnerable to infections, breakdowns, heart problems, and cancers. Di ba? Down syndrome and schizophrenia, siguro si Dr. alam lahat to. Do not vanish the age and forms of dementia, such as Alzheimer's disease, are apt to develop. The slowing down is permanent. Kumbaga, pag ikaw'y tatanda, mga kapatid, yung pag-slow down ng katawan mo, permanent kang mag-slow down, no? Hindi yung pa-up, no? Hindi ka yung parang babalik ka sa pagiging 18 years old yung lakas. Parang papa-down talaga yung ating pangangatawan. And with it comes one of the temptations that are peculiar to old age, namely to go with the flow of bodily decline and waning the physical desires. So, di ba, pag tayo nanghihina, mamamatay na talaga ako. Sometimes, nagpapadala lang tayo sa agos na wala na ating hope, no? Kasi na-feel natin na nanghihina na tayo. Pero ang punto ko lang dito, dapat nating maunawaan, ang proseso ng pagtanda ay bahagi ng malaking kwento ng Biblia. Isang kwentong pinapaktakbo hindi sa isang neutral o basta-bastang puwersa ng kalikasan, kundi ng Panginoong Diyos mismo. Imagine kung walang God, no? Imagine there is no God. Nandun ka sa ganong sitwasyon. Anong comfort mo? That these things will result for your own good. Na kahit dumating yung mga cancer or dumating yung mga iba't ibang klaseng karamdaman, ano ang comfort mo sa sarili mo? Di ba kung walang Diyos, napaka-depressing na realidad. Una, di mo pa alam kung saan ka papunta once namatay ka. Pangalawa, naghihirap ka pa sa pain na walang meaning. You don't know, you don't ascribe any meaning to your pain, to your illnesses. Wala ka ding nakikitang hope in the future. Parang nakakulong ka lang sa infinite box na wala kang way out to go. So, napaka-depressing siya, no? Pero hindi kagaya ng Christianity sa Biblia. Kasi even itong mga ordeals na ito sa buhay natin, itong mga struggles na ito, itong mga painful realities, may meaning ito, no? At merong hope dito ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Kathleen B. Nielsen, that our sovereign God rules over the process as He accomplishes His redemptive plan in human history. So even ang ating pagtanda, ang ating pag-decline, kontrolado yan at dinisenyo pa din yan ng Diyos na soberano sa lahat.
No? Ganyan siya kaganda ang realidad. Hindi to random na circumstance na natsambahan ka lang sa sakit. Hindi ganon mga kapatid, no? Ikaw ay responsible ka sa iyong pangangatawan, no? Kasi steward ka din sa iyong body eh. Pero despite sa kasalanan mo, si Lord pa din ang may ultimate control sa nangyayari sa buhay mo. So challenge, isa sa pinakamahalagang bagay na kaya nating ibigay sa mga elderly, di ba? May mga matatanda na tayo ng mga relatives, may mga brothers and sisters tayo na mga may edad na, no? Na nakaka-experience sila ng greater impact ng fall kaysa sa ating mga bata. Right? Mas greater na yung sa kanila, nanghihina na yung mga katawan nila eh. Ay ang pagbahagi sa kanila ng katotohanan sa pagtanda. So, kung meron kang mga relatives na mga unbeliever, nakikita mo na siya na nanghihina na siya, way mo yun mga kapatid, no? Na ma-explain mo sa kanya bakit tumatanda, bakit na-experience ito ng tao, ma-share mo siya sa kanya na actually dahil ito sa pagbagsak ni Adan, ang ating unang magulang. At kaya nakaka-experience tayo dito, ikaw po ay nakaka-experience yan. Kami, makaka-experience din po ng pagtanda someday. Pero doon mo na siya malid sa gospel, no? Na ang hope natin dito sa buhay natin, ang Panginoong Hesukristo. So, magamit mo pa, di ba? Itong pagtanda na ma-share mo ang ebanghelyo sa Kanya. Di ba? Kasi hindi nila, ikaw lang ang Kristiyano lang ang may sapat na kaalaman kung bakit dumadating itong mga bagay na ito sa buhay natin. No? Itong pagtanda. Isa sa pinakamalaking pagsubok kung tunay tayong lumago sa pag-ibig sa ating mga kapatid, ay ang kakayahan nating mahalin ang mga taong mahirap mahalin. Lalo na ang mga matatanda, yaong may kapansanan sa katawan o isipan. Pansin nyo sa mga kabataan usually, ang gustong ka-fellowship sa church, no? Ako, guilty din ako dito before, no? Parang ang gusto lang din ka-fellowship nga yung mga bata lang din, di ba? Yung mga kakaedad, no? Kasi madali siya makaintindi sa akin Madali niya akong mag-gets Pero pag matanda, kailangan ko pang ulit-ulitin Parang laborious siya, no? It demands so much love, di ba? Pag may mga elderly. Pero kung tunay tayo na mga Kristiyano at may pagmamahal tayo sa bawat isa, no, na mga pamilya ng Diyos tayo ang tingin natin, kahit mahirap kausapin itong sobrang tanda, 90 plus na, ipakita mo sa kanya na you are there for her, you are willing to help her, you are willing to listen everything, na kahit minsan nonsense na yung mga sinasabi ng dahil may effect na po yung fall sa kanilang pag-iisip. May mga karamdaman na sila na yung pagiging normal sa pag-iisip, yung level of rationality, hindi na po pareho, no? Kasi mas greater extent na po yung kanilang nararanasan. So dito makikita din, no, yung pag-ibig natin if we can have that kind of love. Pero tandaan natin, no, pag yung mga magulang natin tumatanda na, minsan din na nga natin binibisita. Minsan din natin iniisip na ano kayang kailangan ni mama, ni papa, matanda na siya, di ba? Pero alam nyo ba, nung tayo ay incapable pa before, they were there for us. Nung mahirap tayo intindihin, nang iyak tayo, nung maliit pa tayo, ng bata tayo, they were there to understand your situation. Binibigyan ka ng kailangan mo, shelter, binigyan ka ng tamang edukasyon kasi mahal ka ng magulang mo, no? Para nung pagdating din na sila ay tatanda, we will likewise give a good return. No? Sabi dito, Kathleen B. Nelson, parang na eye-opener ito sa akin mga kapatid, no? Nung nabasa ko to. We were all demanding. Maliit pa tayong bata, iyak tayo ng iyak, no? Demanding tayo. Siguro si Amanda ganun din, brother, no? Levi ganun din, no? We were all demanding from the start. Every one of us human beings, no? Funny that we don't remember it.
We often smelled bad. No? Tumatay tayo, tapos yung magulang mo, kakakain pa lang, no? Ako, maghuhugas na naman ako dito, di ba? Minsan, pour out tayo ng suka or anything like that, di ba? But our parents were very patient sa atin, no? We often smell bad. Our naked little bodies look so helpless. We cried loudly. We couldn't be reasoned with. Hindi tayo nakikinig ng mga explanation, no? We disturb our parents' schedule and sleep. Nako, nag-call center pa ako. Finally, makatulog na ako. Pag-uwi ko sa bahay, no? Galing ako ng graveyard shift. Pag-uwi ko, nakatulog na ako ng 1.5 hours. Umiyak si Libay. Nako, gising na naman ako. Sira na naman body clock ko. 'Di ba? Pero siguro ang mga mommies, no, sila siguro yung pinakagrabe na kasi sila nagpapadede sa kanilang mga anak, no? We quickly grow into time-consuming toddlers. We needed companionship and comfort and words, many kinds of help. It makes sense that at the other end of life, nung sila naman ang nangangailangan sa atin, sabi ni Kathleen B. Nelson, tayong mga grown-up children should make some return. Na tayo ay babawi sa ating mga parents. No? Perhaps in these very ways, by God's grace, let us make good return. So it's a very Christian thing, mga kapatid, no, na pag ikaw ay, pag tumanda na yung mga magulang mo, sila nagpapalaki sa iyo, no? Sila nagbigay sa iyo ng magandang buhay, edukasyon, and what not, no? It's good, no, that we give something in return, no? As a gesture of our gratitude sa kanila, sa kanilang kabutihan. So, number 2, titingnan natin, God calls us to honor our parents. So, ano yung basis natin, bakit natin gawin ito, no? Tinawag tayo ng Diyos na i-honor natin ang ating parents. In fact, nandun yan sa 10 commandments na isinulat sa tapyas na bato sa Mosaic Covenant at isinulat sa puso ng bawat believer. Okay? Nasa Jeremiah 31, di ba? 33. I will write my laws upon in the tablets of their hearts. So, nandito yan sa puso natin, no? To honor our parents. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. In the Old Covenant, no? Yung extension ng buhay mo, nahahaba yung buhay mo doon sa land, nakatie up yun doon sa pagiging magalang mo sa iyong mga magulang. At nakita natin na itong principle na ito ay applicable din sa New Testament, no? Especially in Ephesians 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tapos sinabi doon na ibibless ka daw ng Panginoon. Right? Kung i-honor mo yung iyong mga magulang. In Leviticus 19:2-3, magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Ang bawat isa ay gumalang sa kanyang ina at sa kanyang ama at inyong ingatan ang aking mga sabat. So, ang punto dito ng Diyos, mga kapatid, no, makikita natin na parang kasama yata sa required na kabanalan yung pagiging magalang sa magulang, no? So, note, ang kabanalan iniugnay sa paggalang at pagrespeto sa ating mga magulang. Observe, this command of honoring direct parents is later expanded to include honoring the elderly or gray hairs, no? So, anong sabi sa Leviticus 19? Ay, magulang lang pala yan, Brother Jess, no? Baka mama at papa ko lang yan. Hindi. Pati pa mga elderly. Titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang matatanda, no? At katakutan mo ang iyong Diyos, ako ang Panginoon. So, the respect should be extended should be extended to the elderlies. So,
Sa bagong tipan, sinaway ni Jesus ang mga Pariseo na gumawa ng dahilan sa paggamit ng kanilang pera bilang paglilingkod daw sa Diyos o tinatawag nung sa kanilang time na korban upang hindi suportahan ang kanilang mga magulang, no? So, kumbaga itong mga Pariseo, sinasabi nila, itong pera ko kasi hindi ko na to i-support sa magulang ko kahit may need sila. Kasi iaalay ko to sa Diyos sa korban ito. Kumbaga sa korban law, ginagamit nila ito mga kapatid na sa pag-excuse na, may offering ako dito may gagawin ako dito sa pera para sa Diyos so hindi na ako maka-support sa Kanya. Parang sinasabi, magta-tithes ako dito hindi na ako tutulong sa magulang ko. Parang ganun yung punto ng mga Pariseo, no? Sabi niya, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang inyong ama at ang inyong ina, at sino mang lumait sa ama o sa ina ay dapat patayin. So imagine nyo, capital punishment pa nga sa kanila noong time. Ngunit sinasabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong na mapapakinabang ninyo sa akin ay korban na nangangahulugang handog. At pagkatapos ay hindi na ninyo siya pinahihintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina. So parang sa time na ni Jesus, yung pag-honor at pagtulong sa parents, no, as a return of their kindness, hindi na ginagawa ng mga taong yon, mga Pariseo. Kasi ginawa na nilang excuse ang kanilang service sa Diyos para i-disregard ang kanilang parents. Mali po yun, mga kapatid, no? Hindi na-appreciate ang Panginoon doon sa ginawa nila. So, sabi sa 1 Timothy 5:4, ngunit kung ang sino mang babaeng balo, New Testament ito, no? May mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan. Ano yon? At gantihan ang kanilang mga magulang. No? To give a good return to their parents sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Diba, in our time, no, sa mga Marxist na time natin na uso yung mga filosofiya ni Karl Marx, mga kapatid, parang sa time natin ngayon, parang ganito yung thinking ng mga tao no? Na especially sa mga kabataan na responsibility mo ako so dapat mo lang akong palakihin, pakainin, bigyan ng edukasyon. The moment na mag-asawa na ako, wala na akong responsibility sa iyo. Ikaw ang may responsibility sa akin at tapos na yon. Kumbaga wala nang care sa mga magulang sa time natin ngayon, right? Pero hindi po yun yung tinuturo ng Biblia, no? Tinuturuan po tayo na magkaroon tayo ng good return. Kasi totoo naman, no, na yung nakikita ng iba na sometimes children became an investment hindi ng mga magulang Mayroong ganyang abuse no? Na parang ang mga bata din parang papaaralin kita kasi para magkapera ako sa iyo someday, no? May mga ganun din tayo na meron din ganyang extreme no? Na parang tinitreat na lang ang ano ba ako para naman akong walang pagkakaiba sa mga alagang baboy na after akong pinakain, nalagaan, makuha ng benepisyo yung magulang ko. Hindi po din po yung tama, no? Pero may responsibility tayo sa ating mga magulang na suklian natin sila, no, ng mga mabubuting bagay. So, yun ang yung punto ko doon dito, mga kapatid. Kasi yung nasa Bible good return, di ba? Ang paggalang sa ating mga magulang ay nagpapakita ng ating tunay na commitment sa paglakad sa kabanalan at makadiyos na pamumuhay. Ngayon, ano bang ground dito, no? The gospel as the ground of honoring our parents. So, let's look at the fatherhood of God. Sabi sa Deuteronomy 32, 6-7, ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon? O hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang inyong ama na lumalang sa iyo? Kanyang nilalang ka at itinatag ka, di ba? So note here, ayon kay Moises, dapat daw nating parangalan ang Diyos sapagkat siya ang ating ama na lumikha at nagbibigay sa atin ng buhay. Right?
Observe now in the book of Proverbs, the same principle is applied to the human father. Sinabi dito, listen to your father, makinig ka sa iyong mga magulang who gave you life. And do not despise your mother when she is old. Mga kapatid, no? So, be open to what they're saying, no? Because when you open your ears to what they say, what they advise about you, nagmumula yun sa kanilang pag-ibig. At sometimes, most of the time, there is wisdom in what they're saying. Sometimes, pag tumatalino din tayo mga kabataan, we think na we know everything, that we know better than our parents. Pero kahit hindi ka man sasang-ayon sometimes, no, sa ng iyong magulang, but be attentive when they give advice. Pakinggan mo, di ba? Give them the respect of na what they need. Ang patunay na iginagalang natin ng Diyos na ating Ama ay nahahayag sa paraan ng paggalang natin sa ating mga magulang. Kasi if you honor God as your Father, magre-reflect yan dito sa iyong pag-treat mo sa iyong mga magulang. How do you treat your father and your mother? So kumbaga, merong vertical at horizontal na aspeto, no? Vertically, makikita mo yung fatherhood ni God. If you honor Him as your father, then horizontally, dito sa iyong mga magulang in this earth, magre-reflect yon, no? So sabi ni Kathleen Nelson, perhaps the hugest benefit, ang pinakamalaking bintahe daw or benepisyo of caring for aging parents. Sino ba nakatry dito na mag-care ng matanda na talaga yung lola nila, na they were there nung before mamatay? Yeah, I was there also when my lola died, when her lola died, before she breathed her last, I was there also, no? Sabi dito, we may be turned, nung nakita daw natin yung mga magulang na natin na naghihirap na, we may be turned to our first parent, our Father in heaven, who gave us life and who gave us eternal life with Him through His Son. As our earthly parents weaken, habang nanghihina daw yung mga earthly parents natin, we look to the unchanging and perfectly loving Heavenly Father. And indeed, even as we care for them, the humbling realization of what we were all like as cared for infants give us a glimpse of how our God sees us and lovingly cares for us in our sin and in our unending need. So habang kinikare natin yung mga parents natin na nangihina, it gives us a glimpse din, mga kapatid, na we have a Father who is unchanging, omnipotent, no? Na strong parents. As we care for our parents and we are cared for, maalala natin na tayo ay kinikare din ng Diyos. Number 2, the sonship of Christ, no? Sinabi dito, bagamat siya'y isang anak, Hebrews 5 verse 8, siya'y natuto. Si Christ natuto, mga kapatid, no? Siya'y natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang itiniis. So, note here na ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagpapasakop sa kanyang Ama, no? Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod kahit sa gitna ng mga pagdurusa. So, ang gospel nagbibigay din sa atin ng perspektibo what it means to be a son, no? To our parents. Na tayo ay magpasakop. If you understood the gospel, that's what Christ did, no? Nandun si Christ sa pinaka-greatest humiliating situation sa buhay niya in obeying the will of the Father. Pero nagpasakop siya dun, mga kapatid, no? So tayo din na may mga earthly parents, magpasakop din tayo, no? Sabi ni Jesus, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. So, He glorifies His Father by obeying what the Father
desires Him to do. And if you want to make your parents happy, maghugas tayo ng pinggan. At gagawa tayo ng mga inuutos nila sa atin. Kasi once they obeyed, it means they are respected and they are honored. So long na ang kanilang inuutos ay tama, no? Kasi may mga parents na mali na yung tinuturo. So point dito, ang paggalang ng mga mananampalataya sa kanilang mga magulang ay isang pagpapahayag ng kanilang tunay na pagkaunawa sa Ebanghelyo. Kung tunay mong naiintindihan yung Ebanghelyo, igagalang mo yung parents mo. No? If you understood the gospel, kung saan si Kristo ay sumunod at nagpasakop sa kanyang Ama para sa ating kaligtasan. To end, mamuhay tayo sa paraang kagalang-galang sa kanila. So make your parents be proud of you, right? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang makabibliyang payo or biblical na advice na ang tanging layon ay ang ikabubuti natin. Your parents are not perfect. Their parenting is not perfect. Our parenting is not perfect, no? Pero one thing for sure, ginagawa nilang lahat para sa ikabubuti mo, no? Number 2, ipadama natin ang ating pag-ibig sa mga nakatatandang magulang sa pamamagitan ng pag-aaruga sa kanila sa panahon ng kanilang pagtanda. Alam mo ba, may mga sitwasyon sa buhay na ang mga matanda, pag sila'y tatanda na, nandun na sila sa age na yon, makikita mo na kukunti na lang yung dumadalaw sa kanila. Kumukunti na lang yung mga kumakausap sa kanila. Di ba? Usually, nandun lang sila sa kanilang bahay na sila lang mag-isa, malungkot. Di ba? Wala nang bumibisita sa kanila. Kasi matanda na sila. Hindi na ayaw din ng in the world where we live in entertainment, gusto natin yung na-entertain tayo eh. So to talk with people or old people, parang ang iba, tinitingnan nila na parang boring na ito eh. Kausap. Kailan ba tayo umuwi? Makabisita lang ng sandali, gusto na uuwi agad, di ba? Kasi we cannot bear to stay for quite longer time with them, no? Nawa hindi ito mangyari sa atin, no? Nawa iba, mapakita natin na iba ang treatment natin, tayong mga anak ng Diyos, sa mga nakakatanda at sa mga magulang. Dapat nating makita ang kanilang pagkatao higit sa kanilang kahinaan. No? Tandaan natin yan. More than the weaknesses that they experience, they are a person worthy to be loved, mga kapatid. No? So, tell them the truth of the gospel. So, kung meron kang unbelieving parents, ang pinaka-best mo na maibigay sa kanila, tell them the truth of the gospel. Kasi as soon as their journey here on earth is over, their next life is glory. At they will be thankful to the Lord for you na ikaw ang ginamit ng Diyos na nagbukas ng pinto na magdadala sa kanila sa kaluwalhatian. So, that ends our lessons. I hope that you learned something, no? Pasensya kung medyo practical, no? Kasi in the past weeks, more on theology tayo, no? Ngayon, practical naman. So, grounded sa Ebanghelyo.